Okay, good evening everyone. Welcome to my channel. So, meron tayong dalawang topic ngayong araw na to, mga idol. Alright. Meron tayong dalawang topic ngayong araw na ito. So, uunahin natin itong depresyon o stress ng mga sa barko, mga idol. Vlog 1127 mga idol. Mga followers. Sa mga followers natin dyan, all over the world, international, sa mga masugid na tagapakinig sa atin, mga idol. So, kamusta naman kayo dyan? Alright. So, mga ilang vlog na lang, mga idol, is magpapahinga na naman tayo ng 10 buwan sa barko, mga idol. Alright. Panibagong sistema na naman, kakapain natin, panibagong barko. Iba't ibang barko, iba't iba yan ng style, ng sistema, mga idol. Di porke galing ka na sa cruise ship is alam mo na. Hindi. Pag nalipat ka sa ibang pangalan ng cruise ship, iba ng style yan, mga idol. Para sa mga hindi nakakaalam. Alright. Topic natin ngayong araw na to, sinabi ko na kanina, depression o stress ng mga crew sa barko. Nakakalungkot mang panoorin, mga idol, sa mga balita, no? Sa mga TV. May mga crew na nagsusuicide, mga idol. O namamatay sa barko dahil sa depress o sa stress. Ano nga pa ang mga posibilidad na nangyayari? Bakit ito nararanasan ng mga crew, mga idol? Depresyon o stress sa barko. Alright. Akala kasi ng karamihang tao, lalo na yung mga fresh graduate, no? Fresh graduate sa hospitality, sa culinary, sa HRM, yung mga nalalapit na kurso sa mga ganyang trabaho, mga idol. Akala nila is good life sa barko. Good life sa barko. Hindi nila alam is shit, mga idol. Shit. Alright? Ang akala nila is ang akala siguro ng ibang mga first timer is may day off sa barko. Walang day off sa barko, mga idol. Akala siguro nila is 8 oras lang ang trabaho sa barko. Walang ganun, mga idol. 11 hours, mga idol. 11 hours pataas. Alright? Ang nasa papel is 11 hours. Pero ang mga actual na nangyayari dyan, mga duty dyan, is 11 to 17 to 18 hours yan, mga idol. Alright? Lalo na pagpatawid ng Amerika, yung barko. Grabing trabaho, grabing preparasyon, mga idol. Lalo na pag nalalapit na ang mga inspection. Ayan. Diyan umaatake ang mga stress ng mga crew. Alright. Hindi lang naman sa ganyang dahilan
isa lang yan sa mga dahilan. Alright? Marami kasing dahilan. Problema sa pamilya, problema sa anak, sa asawa, maraming dahilan. Hindi lang about sa trabaho. Alright? Maraming pwedeng dahilan. Hindi lang sa cruise ship, yung mga nababalita na namamatay na crew, mga idol. Sa cruise ship, kadalasan dyan, man overboard, tumatalon. Yan ang mga kadalasang nangyayari sa cruise ship. Man overboard, hindi yung jump ship sa ibang bansa. Man overboard, tumalon. Alright? Tumalon sa dagat yung isang crew. Dahil nawala sa sarili, dami ng problema. Alright. Okay? Isa yan sa mga dahilan. Iba pang dahilan, yung ibang crew, yung mga first timer, yun nga, no, guys, naku-culture shock sila, mga idol. Naku-culture shock sila. Yung ine-expect nila na trabaho is hindi nangyayari yan. Hindi nangyayari yan na on board. Okay? Yung inaakala nilang trabaho sa land base is pareho pala dun sa barko, is malaking pagkakaiba yan, mga idol. Okay? Malaking pagkakaiba ng land base sa barko. Kaya yung iba ay nadidepress, nai-stress sila, mga idol. Culture shock, mga idol. Naku-culture shock sila pagdating sa barko. Lalo na is kung yung iba nilang kasamahan is mga bully, mga idol. Lalong-lalo na pag ako ang kasama mo. Alright? Prangkahan lang tayo. Isa ako sa mga bully. Alright? Pero totoo akong tao. Bully ako, pero matututo ka sa akin. May dahilan kung bakit kita binubully. Binubully kita para matuto ka. Para hindi mo nabalikan yung mga pagkakamali mo. Makagawa ka na ng tama sa mga susunod na araw. Maraming klase ng bully. Meron kasing bully lang. Binubully ka lang. Wala nang pakinabang sa'yo, is nang bubully pa. Alright? Ganon. Bully tayo, pero matulungin tayo sa mga kapwa natin marino. Ayan na mga isa sa mga dahilan ng mga depression, stress sa barko. Culture shock, problema sa pamilya. Ngayon, mga idol, ako kasi sa cruise ship ako. Pero pwede rin ako sa cargo, pwede ako sa tanker. Kasi yung mga requirements ko, yung mga papeles ko is pang all around. Pwede sa cruise ship, pwede ako sa cargo, pwede ako sa tanker, pwede ako sa bulk carrier, car carrier, pwede ako sa lahat. Kasi yung requirements na kinuha ko, mga idol, is para sa lahat yan. Lahat ng uri ng barko. Pwede ako sa yate, kung saan-saan. Pwede ako mag-duty dyan. Pero kung akong tatanungin nyo, mga idol, no, para makaiwas kayo sa stress, depression, is mag-cruise ship na lang kayo. Kasi marami kayong nakikita eh. Okay? Compare mo sa mga cargo, bulk, tanker, car carrier, gasolina, LPG, bukod sa expose ka pa sa chemical, o mas malaki siguro ng sahod ng konti, expose ka sa chemical, konti lang kayo ron, mga idol. Mananawa ka. Okay? Mananawa ka. Tapos yung
Yung lugar nyo dyan is yun lang. Kung LPG, puro LPG lang lahat yan. Makikita mo lang dyan yung mga tubo, yung mga gasolina. Yun lang yung makikita mo dyan. Kung sa cargo naman, ayan mga kargamento, mga bulk carrier, ayan lang yung mga makikita mo dyan. Wala kang ibang makikita. Compare mo sa cruise ship, pag nasa cruise ship ka mga idol, para kang nasa mall. Okay? Para kang nasa mall. Imaginein mo na lang, pumasok ka sa Mall of Asia, ganun. Ganun kalaki yung cruise ship. Imaginein mo na lang, pumunta ka ng SM North, nag-ikot-ikot ka ng SM North, ganun yung cruise ship. Mega Mall, ayan. Malalaking mall dito sa Pilipinas. Ganyan na ganyan ang cruise ship mga idol. Para kang nasa loob ng mall, may shopping area. May dive pa nga ang mall. Mga idol, dive pa ang mall. Kasi ang cruise ship, meron yan yung mga makabagong cruise ship ngayon is meron na mga roller coaster, may mga slide, may mga swimming pool, may mga jacuzzi, no? Makakapag-enjoy ka. Alright. Makakaiwas ka kahit papano sa depression, sa stress, kung may problema ka man sa pamilya. Iyan ang maipapayo ko sa mga first timer, okay? Kasi pag first timer, critical talaga yan mga idol. Alright? Critical yan. Kahit yung ako yung first timer ako sa cruise ship is nalungkot din naman ako kahit papaano. 7 days akong nalungkot. Pero after 7 days, wala na. Parang normal na lang. Parang nagtatrabaho na lang ako dyan sa kanto. Alright? Kasi sa cruise ship, mga idol, pagbukas mo ng kabina, lalakad ka lang ng mga 3 minutes, andun ka na kaagad sa pinagtatrabahoan mo. Wala kang pinagagastusan, hindi compare mo sa land base o nagtatrabaho ka sa Canada, obligado kang bumili ng sasakyan, syempre gagasolinahan mo, transportation, gagastos ka sa pagkain, o di kaya naman magbabayad ka ng tubig, kuryente, upa. Sa barko, libre lahat yan, mga idol. Wala kang gagastusin. Gagastusin mo lang dyan yung luho at saka yung padala. Yun lang yung pinakagastos mo. Kung meron ka posisyon, nasa tamang posisyon ka, medyo mataas-taas ang ranggo mo, pwede mong hindi galawin yung sweldo mo. Ipon ka lang ng ipon. Magagalaw mo lang yan pag nangailangan ka ng yung mga personal needs, mga idol. Lagay ng Colgate, shampoo, conditioner, facial wash. Yun lang yung mga gastos mo dyan, mga idol. Wala pang $10 yan kada buwan, mga idol. Ayun, sinasabi ko na sa inyo yan, on the spot. Alright? Yan na mga dahilan ng mga depression. Mas okay sa cruise ship kasi kung magkakargo ka, andyan yung mga case na pag hindi mo kasundo si kapitan, syempre sa mga cargo, tanker, ang hari dyan, wala dyan Diyos, mga idol. Ang Diyos dyan is si kapitan. Siya ang pulis, siya lahat, siya ang HR. Alright? Compare mo sa cruise ship, may HR. Dyan hindi. Siya lahat, siya ang batas. Siya ang gumagawa ng batas, si kapitan. Alright? Kalabanin mo na lahat, wag lang si kapitan. Dahil pag kinalaban mo si kapitan, may mga kapitan na sira ulo, mga idol. Ipapatira ka niyan sa mga alagad niya. Yung mga alagad niya dyan, si first officer, second officer, third officer. Ayan, yung mga alagad niya dyan. Marami akong kabatchmate. Kasi graduate ako ng Marine Transportation. Marami akong kabatchmate, batch 2014. Marami nang namatay, mga idol. Ayan ang mga case. Nakasaksakan si Boson, nakasaksakan si Chief Cook, o di kaya naman pinalaglag ni kapitan sa dagat.
Ayan ang mga talagang realidad na nangyayari talaga yan. Kasi sa mga cargo tanker, ang batas dyan is si kapitan. Alright. Madali ka lang gawa ng kwento eh. Pag pinalaglag ka, gagawang ka lang ng report, missing. Wala na. Hindi ka na makikita ng pamilya mo. Alright? Kung magka-cargo tanker ka, gagamitin mo yung utak mo, huwag ka makipag-away dyan. Kasi maaga kang mamamatay dyan. Compare mo sa cruise ship, medyo safe ka pa. Ang daming security sa cruise ship, mga idol. Maliit na kaso lang, pupuntahan ka na sa kabina. Iimbestigahan ka na ng mga security. Para sa mga hindi nakakalang mga security sa barko, is ang mga qualification dyan is mga ex-police, ex-militar. So, may mga kakayahan yan mag-imbestiga. Parang pulis na rin yung mga yan. Talagang pulis naman talaga. Mga ex-pulis nga eh. So, meron silang kakayahan mag-imbestiga. So, yan ang mga dahilan. Mga depresyon, stress sa barko. Iyan. Wala nang iba, mga idol. Vlog 1127. Depression. Looking forward tayo. Meron tayong isa pang topic, mga idol. Thank you for watching. Mga ilang vlog na lang. Babalik na naman tayo ng barko. So, today is August 2 ata ngayon o August 3. So, mga 1 month na lang ako dito sa Pinas. Balik na naman tayo sa dagat. So, doon is yung wifi. Hindi kagaya sa atin dito na malakas ang wifi. Anytime pwede ka mag-upload ng videos sa YouTube. Sa barko hindi, mga idol. Mahina ang wifi dyan. Although libre lang yung wifi, pero hanggang dun lang siya. Hanggang chat lang siya sa Messenger, sa WhatsApp, gano'n lang. Okay guys, thank you for watching. Looking forward tayo para sa next topic.